30 days mistisa F1 dito guys. Nasa dito yung mistisa. Doon sa kabilang side Galaxy Max. Tsaka doon sa taas. So 30 days mistisa at saka Galaxy Max F1. So nangyari dito kung mapansin ninyo, hindi ito yung variety na tinanim natin, no? So dati napaka talaga sana, jackpot sana yung Kaniko Green Admiral, dahil hanggang ngayon mahal yung presyuhan dito, nasa 70, 75, tapos wala tayong harvest. So yun yung masaklap. So dito sana yung itinanim natin last, ano ba yan? So last update natin dito is before mag election. So busy tayo sa election noon. Tapos Kaniko yung tanim, tapos napakainit. Ayan tuloy. So ginawa natin, binunot natin lahat. Back to zero talaga tayo dito. So the same ginawa natin. Binunot lahat. Tapos tanim tayo ng ibang variety. So balik tayo sa dating mga variety na tanim natin. Ngayon mistisa at saka Galaxy Max doon sa kabila. Ay, mga uod na. Kailangan na to ng mga systemic na insecticides. Nakabalot. Tapos ngayon din sa area natin, napakainit. Pero naulanan tayo last December 8, ngayon ay December 10, no? So thank you Lord sa blessing sa ulan. So dahil naulanan, no, again dito hindi na tayo siguro gagawin ko next ay hindi na ako mag-mulch, dahil yung init sa area natin ay extremes talaga, no? Parang wala namang yung mulch kasi naka-full simulat pagtanim. So dati yung Kaniko ginawa natin, siguro mga dito sinara natin yung mulch, no? Kasi nang time na yun madalas yung ulan, no? Kung mapansin nyo dun may tubig na. Pero after nung nasara natin yung mulch, straight din siguro mga almost 10 days yung init. So napaka-sensitive ni Kaniko. Again, maganda si Kaniko tuwing maulan talaga, no? So yan yung best sa kanya. Pero yung mainit sobra ay base sa aking experience, no? Kasi mas produce yun, same numbers nito. Of course dito may mga bading rin, no? May iba may science pa, science sa pagkabading, no? So meron ng bading na talaga. Pero unlike doon sa previous, doon sa Kaniko na lahat talaga, no? So yung binilang ko yung okay lang 100 plus out of 2,000 hills, no? So ganun katindi, no? So dito yan 30, binunot natin 33 days. Pero yung laki niya mas pa nito, mas maliit pa nito, no? Kasi grabe yun talaga. So extremes yung pagkabading. Dito may mga marami na rin to. Pero unlike nung dati na grabe talaga lahat bading. Ito bading na mistisa. Pero again, dito mas marami yung okay kumpara sa bading, no? So kaya gagawin natin dito practical tips, no? Dito sa
sa baguhan sa pagpa-farming. Pero na yung mga expert dyan, no? So doon sa mga beginners, advice ko dito sa Ampalaya. Kasi ano kasi tayo, napakatigas yung ulo natin. Explore tayo ng explore, no? Experiment ng experiment, no? So tapos dito ano na to, pang-apat na tanim na area, no? Tapos sinundan nito, binunot natin yung kaniko. So napaka ano talaga, kasi binunot natin in the day after election, that was October 30, November 1, November 2. Binunot natin, tapos nagtanim tayo November 8, no? Direct seeding. No? So 3 days yung kwintahan, kaya ngayon ay 30 days. So ngayon ay December 10. So dito sa pag-aampalaya, no? So the best yung palipat-lipat ka ng area. The best yung siguro once a year ka magtanim, tapos crop rotation ka. Tanim ka ng iba. Yan yung best na yun bang piniprevent mong mag-failure. Dito kasi sa akin, ito. Nabading. No? Dito kasi sa atin is yung area pabalik-balik lang. No? Siguro sa akin pag maganda lang yung tempo. Kasi yung init ngayon is mahirap na. No? So napakasakit yung init. Hirap talaga. Dito dry na. 2 days after na ulan. So ngayon napaka dry na ng lupa. No? Tapos yung area natin is patagilid. Tapos walang irrigation, no? So sa atin is mahirap. So again, best pa rin yung patubig kasi dito sa Ampalaya, the best yung maraming tubig talaga. Yung enough na patubig, no? Kasi dito pag mainit, lalo na dito sa area natin, yung issue natin is yung extremes na yung init. Yung init is iba na. Of course, doon sa mga kaibigan natin from Surigao, no? Madalas pa ring ulan doon. So dito sa atin baligtad. So pahirapan yung ulan. No? So again dito, assurance na ba ito na ganito? Again hindi pa. Pero again based dito sa progress, sana magtuloy-tuloy at magpatuloy yung kanyang paglago. Kaya mapansin nyo, di na natin muna tinapos yung building. No? So gumawa tayo ng atip. Left and right lang muna. Tapos dito sa gitna wala. No? So yun yung saklap. So kaya advice ko sa Ampalaya, dito sa pag-aampalaya, the best pa rin yung lipat-lipat, no? So the best yung once a year, no? Para sa ano talaga, kasi malaki yung gastos dito. Lugi tayo dito, malaki yung lugi. So first ano yun, 33 days na yon, no? Dito mga ano na naubos natin dito. Capital almost 300,000 dito sa 2,000 kapuno, no? Kasi lahat ginagasta. So mas malaki yung malulugi, no? Kasi dito di dapat sugal, no? Huwag kang sumugal sa maliit lang yung chance. So best option is isa yan sa pinaka lesson natin. Best option is yung ngayon may pinaghahanda tayo, naglaland trip tayo ibang area. Kasi dito para yun bang sasayangan ka kasi sa building, yung mga ganong considerations, no? So of course dito matibay naman to, hindi naman to ano ng isang tanim lang. Pero again the best yung siguro once a year, no? Tapos ibang crops yung itatanim mo. So, sa akin siguro sitaw or yung sili, yung mga ganon, no? Or any legumes, pwede mais, pwede rin din yung mais or any legumes, no?
So yung mga nakikita natin, of course part yan sa mga adjustments na kailangan natin gawin the next coming years, no? So again, yung everyday is learning talaga. So yung saddest thing dito sa pagpa-farming is pag magkamali, mahirap kasi malaki yung kapital na babawiin mo. So pag di mo mabawi, ayan, paano ka magtanim next, no? So again dito is siguro nawala tayo ng isang buwan kasi para tayong nag-meditation na, di muna, di siguro muna, no? Tapos marami tayong mga realization dun sa election. Yun bang ma-relate ko rin dito sa pagpa-farming, no? So kaya ginawa ko, di muna, sayang. Naabaya noy, pero dili na pareha tong sa kaniko ba. Nga kato last hurot-hurot magitaon to. Karon na basig padayon ani. Namay na nalinis pero basig dili lang mudaghan ba. No, so marami tayong realization, marami tayong yung dapat di ganito, no? Yung buhay dapat share, dapat kanon. Pero in real life, parang ang sakim ng mundo. So yan, kung doon ko na realize na tigil ko na tong pag-YouTube, no? Ayoko na, no? Pero dahil di talaga kaya para sa akin na mahirap. So that's life, no? So again, sana naintindihan nyo. Again, so advice natin dito sa ampalaya, the best yung crop rotation, the best yung once a year ka magtanim, tapos ibang gulay yung itatanim mo, no? Wag lang yung sa akin, wag lang yung same family, no? So di ko na yung cucumber, di ko na rin dito itinanim kasi pare-pareho lang din yung sakit. So ibang gulay, best yung mani, no? yung legumes, no? So yan yung natin dito, crop rotate, no? Sa ibang gulay yung itatanim. So sana by next year, no? So ito na lang yung gagawin ko. So dito, so parang ito na yung last tanim muna this year. So next year siguro same date ngayon, no? So November or October, best yung October, taas talaga yung chance sa presyo. Ilang tanim na tayo sa October, jackpot talaga, no? So dati October yung doon sa pero sige lang, that's life dito sa pagpa-farming. Sa atin lang is mahirap man, pero laban lang, no? So again, magandang pagbabalik. So yan yung istorya. Ito pa rin si Jopi the Farmer, anak ni Matoy ang farmer nga gwapo, suhito, hugmay, kahibalo, apan ay saba kay manoon pa ko. Daghang salamat and God bless. Thank you Lord.